Umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Almusal tayo with Ned. Na-miss ko po kayo kahapon. Ano po? So, hindi tayo nakapag-sharing. Pero nung ako'y nagsimba kahapon, ma-share ko itong aking narinig sa unang pagbasa. Ito po ang kwento ni Abraham at ni Sarah. Alam naman po natin na sa katandaan nila ay hindi talaga sila nabiyayaan ng isang anak. Man lang, ano po. So, dito po sa kwento ng unang pagbasa ay ganito po ang nangyari. So, naroon po sila sa kanilang bahay sa gitna ng desierto hanggang isang araw may tatlong lalaking naglalakbay na bumisita sa kanila. Wala silang kaalam-alam na ito pala ay sugo ng Panginoon at itong tatlong ito ay anghel. So, nung dumating ang mga lalaking ito, bagamat hindi nila ito kakilala ni Abraham at ni Sarah, ay kanila itong pinatuloy ng maluwag sa kanilang dibdib. Ano po? Inasikaso nila ito, pinaghugas, pinainom, pinakain, at in-entertain talaga. So, grabe yung generosity at hospitality ng mag-asawa. Ang wala silang kamalay-malay, sa pag-alis pala ng lalaking ito, ibibigay sa kanilang mensahe na sa tagal nilang gustong magkaanak, ay ngayon ay mabubuntis si Sarah at siya ay magkakaroon ng anak next year. Siyempre, 9 buwan, ano po. So, ano ho ang mensahe? Yung palang generosity natin at saka yung hospitality natin, pag-aalala natin sa ibang tao ay meron pala itong magandang reward para sa atin na nag-aantay na wala tayong kamalay-malay, hindi natin alam kung kailan darating. Tagal nilang inantay, dumating lang sa ganito, di ba? Pero iyan po kasi ang magiging topic din natin. Ngayon, mag-uusap tayo ng 2 talata, pagninilayan natin ito sa araw na ito, at dito ay may koneksyon sa ating kwento sa unang pagbasa na aking narinig kahapon. Katanungan po, naranasan na po ba natin na gusto nating tumulong pero hindi tayo nakakatulong, Kasi pakiramdam natin kulang pa sa atin. Pero minsan naiisip din natin na tutulong ako, bakit hindi? Pero antay muna, pag nagkaroon na ako ng sobra o kaya umasenso ako ng konti sa buhay o kumita ang negosyo na aking itinayo. Dito po nawawala yung prinsipyo ng pagtulong, ano po. So dito gusto pala natin tumulong dahil lang meron tayong sobra. So yung prinsipyo ng pagtulong na galing sa puso ay wala po pala talaga dito. Ngayon pag-uusapan po natin kung ano ang kapangyarihan ng magkaroon tayo ng bukas na puso at bukas na palad para sa ating pagtulong. Basahin po natin yung unang talata na sinabi ko, 2 Corinthians 9, 6 and 7. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang maghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob at hindi kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So dito, ang pagbibigay pala yun yung paghahasik, malinaw naman. So kung nagtanim ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. Kung nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami, which is very relevant naman po, talagang yun naman ang mangyayari, Pero hindi lang ho ito tungkol sa pera, Hindi laging pera, bagamat yun ang kailangan, pero pwede din naman minsan sa oras. Yung oras mo ibigay mo, yung lakas mo ibigay mo, 'di ba? Yung malasakit natin sa kapwa-tao ibigay natin. Ang Diyos kasi hindi tumitingin sa halaga kung magkanong ibinigay mo. Ang tinitingnan niya ang puso mo, kung paano ka nagbibigay. Buong puso ka bang nagbibigay o nagbibigay ka dahil kailangan? Yeah? O dahil obligado ka, 'di ba? So yun yung sinasabi kanina, 'di ba? So hindi ganoon, dapat yung kasi gustong-gusto mong magbigay. Minsan maliit man ito para sa iyo, na ayaw mo pang ibigay kasi naliliitan ka, wag po. Ibigay mo yan kahit na anong liit yan. Kasi yan, malaking bagay po yan sa kabilang parte. At yan ang nakikita ng Panginoon Diyos sa puso mo.
Hindi po ba? So napakaganda po. Basahin po natin yung pangalawang talata, Proverbs 11:24 and 25. Ano po? May taong bukas palad, ngunit lalong yumayaman. Okay? May taong kuripot, ngunit naghihirap. Ang taong mapagbigay ay lalong yayaman. Ang tumutulong sa kapwa ay tutulungan din. Ang linaw naman po ng pagkasabi, pero baliktad po ito sa pagkakaintindi natin, ano, sa realidad na buhay. Kasi dito sa mundo, lagi natin sinasabi, mag-iipon ako para yumaman. Di ba? Magkukuripot ako para yumaman ako, para magkaroon ako. Pero yung sinasabi ng Diyos, magbigay ka para pagpalain ka. Di ba? Huwag mong itabi. Ibigay mo para pagpalain ka. Pero kung magdadamot ka, ay maghihirap ka. Di ba? Baliktad po no? Ang sinasabi ng Diyos dito ay magbigay ka. Ibigay mo. Give what you have. Hindi ho ba? So, and then you will be blessed. Di ba? Kaya nga ho sabi, dahil ang Panginoon lang naman ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. Tayo ho ang gumagawa. Tayo yung umaaksyon, pero pinagpapala niya po yun. Kasi yung pag hindi pinagpala yun, hindi mo naman magkakamtan kung anong mga meron ka ngayon sa buhay. Hindi ba? So, ano po ang natutunan natin dito? Hindi mo kailangan magbigay nang mag-aantay ka pang yumaman ka o magkaroon ka. Magbigay ka na habang kaya mo pang magbigay. Di ba? Ang pagbibigay pala ay hindi kawalan o hindi kakulangan para sa'yo. Ito pala ay hinahanda ka sa mas malaki mong aanihin. Hindi ho ba? Kasi napakabuti ng puso mo. Pangatlo, tayo nakakapaglingkod sa Panginoon kasi service na rin po pala ang pagbibigay natin. Ang pagbibigay tulong ay isa ng dakilang gawain ng isang tao. Di ba? So, ang tanong po, tayo po ba ay bukas ang palad? Hindi ho ba? Isipin na lang ho ninyo na kapag bukas ang bahay nyo, maraming pumapasok, maraming kumakatok, maraming dumadating, kasi bukas. Pag sarado ang bahay mo, walang makakapasok, walang darating. So, pag tinignan natin sa biyaya, bukas ho ba ang mga palad ninyo? Yun po ang katanungan. Ang dapat po lang natin siguraduhin dito, ano po, ay genuine ang ating tutulungan at genuine din. Ano ang genuine? Yung hindi po tayo niloloko. Hindi ba? Yung totoo nating nakikita. Yun ang totoo nating pagbigyan. Hindi naman ho ako galit sa mga manloloko, pero kung manloloko lang din sila, mabuti pang magsabi na lang sila ng totoo. Kasi nangyari na po sa akin yan. So, yun po ang ating usapan ngayong araw na to. Sana po may napulot tayo doon na maging generous din tayo at matuto tayong magbigay nang galing sa puso natin. Yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita ulit tayo bukas. Almusal tayo with Neb. At God bless po. Bye.